ay nakuha ang jurisdiction sa kanyang pagkatao sa pamamagitan ng kidnapping. Sa tingin ko, hindi tama yun. No? Kasi kaya ka nga naglilitis para makapagbigay ng katarungan, paano naman magkakaroon ng katarungan kung lalabagin mo naman yung karapatan ng akusado mismo. So, yan po, yung kulungan na yan. Hindi naman po ISIS yan. Yan ay talagang pag-aari ng Poland. No? At yung paggamit naman ng kulungan na yan, ang paggamit ng mga gwardiya sa tinatawag na headquarters agreement, no? Sa pagitan po ng ICC at ng Dutch government. At sila magbibigay ng kulungan, sila magbibigay ng gwardiya, at sila magpapatupad ng security needs ng mga diditine para sa ICC. Pero nagpapatapo po talaga dyan ay Dutch government. Kaya nga po kung mapatunayan na illegal yung pagdedetine sa kanya dahil yan ay sa pamamagitan ng kidnapping, ang meron pananagutan ay gobyerno ng Holland. Kasi ang ICC naman po hindi yan hukuman. Bagamat alam natin na talagang binibira ngayon ng ICC ni President Trump dahil naniniwala siya na wala talagang kapangyarihan ng ICC na magpatupad ng batas na hindi naman sila soberenyang bansa. No? At ang tingin niya talagang tanging mga bansa lamang ang mayroong karapatan na magpatupad ng mga batas dahil nulong krimen nula po na siniledye kung wala naman talagang soberenya na nagsasabi na isang bagay kriminal, hindi dapat yan mapatupad ng kahit sino kung hindi bansa yun. So ang tingin ng mga maraming bansa na hindi kasapi sa ICC, kasama na ang Amerika, ang China at ang Russia na minsan hindi nagsasapi sa ICC, dapat mga lokal na mga hukuman lamang ang magdesisyon sa mga krimen ito. So anyway, balik po tayo sa ating mga tanungan. Tanungin natin yung kay Kim. Kim, naputol yung ating interview, no? So anyway, so napakalalaki ng oras na ginugol mo rito, hindi lang sa pagdadrive, kundi oras na ginugol mo, na imbis na igugol nga sa trabaho, sa pamilya, inagugugol mo dito kay Tatay Digong. Ano naman ang tingin mo na magiging sukle sa iyong oras, panahon at pagod na ginugugol kay Tatay Digong? Madami tayong mahihikayat na kababayan na sumama sa laban at malaman ang katotohanan. Kaya tayo nandito, yun ang ating pinaglalaban, ang katotohanan at tamang informasyon na dapat ang lahat ng Pilipino ay magkaisa at sabay-sabay tayong lumaban sa tama at ikakaayos ng bansa. Yun. Okay, maraming salamat. Ito po si Makabayan, na vlogger there. Girlie, si Girlie naman po ay naging opisyal sa panahon ni Tatay Digong. Kayo ay Presidential Consultant for the Department of National Defense. Okay, now, dahil kayo po ay naging Presidential Consultant for the Department of National Defense, nasa na po ang mga kasundaluhan natin ngayon? Dahil marami nagsasabi na kinakailangan magbigay protection ngayon ng ating kasundaluhan sa ating bayan. Alam mo, tahimik lang sila. Hindi ako pwede din magsalita para sa kanila. Pero alam natin ang mga puso nila, ano kay Tatay Digong talaga. Oh, well, pero nga po. Nakakalungkot, umiiyak sila sa tago. They may follow their boss right now, pero sa puso nila, talagang napakasakit sa kanila yung nangyari sa ating Tatay Digong. Alam natin yun, nakikita na natin. Mga kamag-anak din ng mga nandito yun. Well, anyway, talaga naman po dun sa absentee voting ng militar at kapulisan, talagang overwhelming ang suporta dun sa mga kandidato ni Tatay Digong. Pero ano bang tingin yung pwede maging dyan para sila ay magprotekta na naman sa mga mamamayan na gaya ng ginawa nila noong 1986 at nung kailan lang yung panahon ni Presidente Erap? Alam mo, kung sila lang ang masusunod, matagal nang may mangyayari. Pero si Tatay Digong ayaw ng gulo eh. Ayaw niya baka mamaya may bloodshed. Ayaw niya talaga. So, pinapakalma niya mga tao na tahimik lang. Pero ayaw niya talaga ng gulo. Pero alam mo bang, ang dami nang lumapit sa akin. Parting simbahan, parting iglesia, parting KOJC. Talagang masakit. Dahil nasasaktan. Bakit natin daw pinapabayaan ng ating bansa na ganito na nga nangyayari ngayon? Halos bankrupt na ekonomiya natin eh. Ewan ko kung saan tayo papunta nito, 3 taon pa. Well, yan talaga ang ating problema. No? Ako hindi na kailangan makonvince dyan dahil ako nga wanted sa non-bailable events. Sa isang krimen na wala naman akong kinalaman talaga. No? Nakakahiya nga no? At na-file pa yung kasong yan. Pero yun na nga po, wala tayong magawa kasi nakapwesto pa rin ang Marcos administration. At ako naman talaga, ang tanging makapagbibigay ng solusyon lang
ay ang ating pangsandatahan dahil nga binigyan sila ng mandato ng protektahan ng taong bayan. Pero kung ayaw naman talaga nilang bigay protection, wala tayong magagawa. Tanggapin nilang natin ang katotohanan. Pero sa totoo, karamihan nila talagang serbisyo. Nagkataon lang may mga watchdogs sa ulo eh. Akala natin yung ang sinusunod ng karamihan nila. Pero hindi, Pilipino sila. Mga kamag-anak natin yung mga yan. Alam mo, puso niyan nasa bansa natin. Kaya pagdasal na lang natin. Anyway, sige, maraming salamat, Ma'am Carlia. Kayo po, Manong, tagasan po kayo? Tuwan. Oo. Gano'ng katagal na po kayo dito? 2 weeks. Galing kayo ng Pilipinas? Wow, talagang ninabuti nyo ng bakasyon nyo dito sa Europa. Kasama din kayo dito sa bakasyon nyo. Pang ilang araw nyo po? Oo, pang ilang beses nyo na nandito. This is birthday mo. Hindi pa yung tama. Sinong binibisita niyo po rito? Anak mo? Anak mo. Saan siya nakabili? Accent na. Ang very malapit sa accent. So, ano pa ang mensahe mo kay Tatay Isko? Ramon! 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 How are you? Nakakalayo natin dyan. Anyway, saan po natin, pagdasal pa rin natin talaga na hindi na magkatagal at makakauwi na si Tatay dito. Well, yung anak niyo, yung anak niyo si Sabay Iwas, ha? Ma'am, artista ka ba? Ba't mukha kang artista, ha? Bina ang pangalan? Bina. Anong trabaho niyo po sa Amsterdam? Oh, mukha kang nurse. Ilang taon ka na nag-nurse dito? Ilang taon na po kayo? 4 years. Anong advice niyo sa mga Pilipino na gusto magtrabaho dito sa Kuwait? Kamusta naman pagtrabaho niyo? Happy ba kayo dito? Yes, happy. Maganda ang benepisyo. Workers din sila. And yeah, nice lang. Paano sila makakarating dito? Ay, parating ka ba? Hirap yun. Hindi, paano nga? Hirap. Unless meron sila corporate or mas easy talaga siya. Pero hindi sila- apply sila ng Oo. visa, like study visa, they can come also. Pero Hindi nagre-recruit ang mga hospital dito ng nurses. may iba na nagre-recruit pero they will train first sa Philippines na mag-speak ng Dutch. Mm. Pero before nandito na sila Ayan. BP. Ayan na po, parating na po si BP, ha? Ayun na po sila. Ayan na sila. Girly. Pagtsagaan natin na ako. Doon tayo? Ayan na siya. Ala po si Mami. Ganun ako. Sino kasama niya? Si Ma'am Elizabeth. Oo, si Ma'am. Kompleto ang pamilya. Bakit wala si VP? Ganda ng katsik. Ando na, yun. Naka-brown. Ayan, nakita niyo na po. Nandiyan si VP. Kasama po si Ma'am Elizabeth at yung kanyang kaibigan. Si Mayor Baste. Nasaan si VP? Siya pala yung unang naglalakad, no? Oo, siya yung unang naglalakad. Ayan. Ay, mga talaga. Parating na. He was kidnapped and brought here. Kasama ba si Mayor Baste? Ayan, si Mayor Baste at saka si Ma'am Elizabeth. Sunod sila. Girly, dito ka muna. You're risking being kicked out. Ay, napapollow me. Follow me. Hey, Meta. Start recording. Mabuhay Vice President ng Pilipinas! Mabuhay! Duterte! Duterte!